Muli po tayo nagbabalik dito sa ating 194th episode ng Ugnayan sa Impapawid. Tulad po ng lagi nating sinasabi, pagdating sa usapan, mainit na issue ay ating talakayin at pag-usapan. So ngayon pong gabi, tulad ng nakaugalian na natin dito sa ating ugnayan at sa ating pag-usapan, kailangan meron tayong pag-usapan na napapanahon at mainit sa issue, mainit na issue na ika nga ay nakakaapekto sa ating pangkasalukuyang sitwasyon sa buhay. Ang ating pong tema ngayong gabi ay sawang-sawa ka na ba sa mga trapo? Tayo na sa bagong politika ng tunay na makabayan. Taong bayan naman dapat sa Senado. So, sawang-sawa na ang mga Pilipino sa paulit-ulit na siklo ng mga tradisyonal na politiko o trapo na akma pa rin tawag dahil sa kanilang maruruming hangarin sa bayan. Tuwing halalan, parang mga maamong tupa kung manligaw ng boto ang mga sakim sa kapangyarihan at yaman. Kapag nasa poder na, huhubarin na ng mga mababagsik na halimaw ang kanilang puting lana para sirain ang bayan at patayin ang mga mamamayan. Paulit-ulit ang siklong ito sa susunod na 3 taon, kung kailan muling magpapaligsahan ang mga sakim na halimaw. Kung sino naman ang magkakaroon ng pagkakataon na muling sirain ng bayan at pumatay ng mamamayan. Paano makakawala ang taong bayan sa siklo ng pagkawasak at pananamantala? Mula mismo sa hanay ng mga mamamayan ay nagpasya ang 11 matatapang na kinatawan mula nila para sumuong. Sila po ay kinatawan ng mga mamamayan para sumuong sa laban at ipahayag ang boses ng taong bayan na nagnanais ng makabuluhang representasyon para itaguyod ang boses ng karaniwang mamamayan. Meron po tayong 11 na kung saan ay merong manggagawa, merong magbubukid, merong mangingisda, maralita, meron din tayong tsuper, meron tayong guro, manunulat, nurse, tanggol kababaihan at bata, tanggol migrante at katutubo. Sila na mga handang maglingkod sa interes ng taong bayan para sa mas makatarungang lipunan. Tama na ang pananamantala sa poder para nakawin ang kaba ng bayan. Tama na ang paggamit sa mga batas para abusuhin ang mga karapatan at kalayaan ng mamamayan. Tama na din ang pagpapakitang tao at pagposturang makamasa ng mga hayop sa kapangyarihan at yaman. Kung handa na sila, dapat lang na maging handa ang taong bayan para puspusang isulong at panalo ang kanilang mga totoong kinatawan. Tandaan natin na nasa kamay natin, ikaw, ako, tayong lahat, ang magiging kahinatnan ng paligsahan sa susunod na taon sa Mayo 2025. Nasa kamay natin ang kapasyahan na isulong ang ating karapatan. Hindi ito mangyayari kung tayo, ikaw, ako, sila, tayong lahat, mag-aabang lang. Kailangan nating kumilos ng walang humpay para sa ating hinahangad na katarungan. Ito na ang pagkakataon natin sa May 2025, ipanalo ang taong bayan. Napakagandang konteksto nito. Kung sino man ang gumawa, komplimenti, napakaganda. At talagang makatotohanan ang laman. Di ba, Kap Loida? Kaya, nakaka-encourage yung, ipanalo natin ang taong bayan. Oo. Sana At nga saka, hindi tayo mabigo. Kasi akala ko noong last election, na ipanalo lang natin ang taong bayan. Pero nabigo tayo. So hindi every tayo time nabigo. darating ang election, lagi tayong umaasa na pagkakataon na para maipanalo ang taong bayan. Pero minsan bigo pa rin. Pero sige lang, laban ulit. Dahil kung susuko tayo, sino naman ang titindig para sa kanila? So tayong nagiging boses, tayo ang lalaban para ipanalo ang taong bayan. Ito, tulad na nabanggit ng ating konteksto, meron 11 matatapang na kung saan nagre-representa ng iba't ibang sektor ng lipunan. Uulitin ko, merong pong manggagawa, magbubukid, mangingisda, maralita, merong tsuper, merong guro, manunulat, nurse, tanggol kababaihan at bata, tanggol migrante at katutubo.
Hindi po sila tulad ng mga politikong humaharap sa atin na yung traditional na politikong humaharap sa atin na kung saan pamilya, tradisyonal, political dynasties, mayayaman, itong 11 ito, sila yung mga kauri natin, mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Sila yung mga nakakahalubilo natin sa kalsada. Sila yung mga kasama ng mga anak natin sa eskwelahan. Sila yung mga tumutulong sa atin kapag tayo ay nagkakasakit dahil sila ay mga nurse. Merong manunulat na nagtataguyod ng kaalaman at ng mga kasalukuyang nangyayari mga balita, di ba? Meron nagtatanggol sa mga kababaihan at interes ng mga kababaihan at bata at siyempre ng migrante at katutubo. At hindi rin natin pwedeng isang tabi dahil ito'y napaka-importante. Meron magre-representa para sa mga manggagawa at lalo na sa mga magbubukid na siyang source natin ng mga pang-araw-araw natin pagkain at pangailangan. Okay, so idadagdag ko lang sa sinabi mo, itong 5 grupo na ito ang nagpapaikot ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang 11 ito, sila ang nagdadala ng mga hinaing ng iba-iba't sektor. Kasi iba ang hinaing ng mga tsuper. Hindi tayo din makaka-relate dahil hindi naman tayo tsuper. Pero yung mga tsuper na yon, nakaka-relate sila. Kaya may pinuno sila, may nangunguna sa kanila para pangunahan at dalhin ang hinaing ng mga kapwa nila tsuper. Mayroon namang mga guro. Ang mga guro alam nila kung anong kailangan ng mga mag-aaral. Kulang sa school, kulang sa mga building, kulang sa mga classroom, siksikan. So hindi ito nakikita ng mga tsuper kasi wala sila doon. Ang nakakakita nito ang mga guro. Kaya boses ng mga guro na nangangailangan ng mga ganitong issue at problema para masolusyonan ito naman ang kinakatawan nila. So iba-ibang sektor na dapat sana kung tutuusin, ito ang dapat tingnan at suportahan sa darating na halalan. Dahil ito yung nagre-representa. Sabi nga, ito yung lipunan ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Ito yung grupo na magbibigay ng boses sa Senado sa mga ordinaryong mamamayang Pilipino na tulad natin. Ito yung lipunan na mga nakikibaka para sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Correct. Sa Kongreso, dala nila at bitbit nila ang mga karapatan nito. Kung anong mabe-benefits ng mga magsasaka, sila ang silang nagdadala, sila ang nagdi-discuss o kung baga bitbit nila ang boses ng mga magbubukid at alam nila ang problema ng mga magbubukid. Sana may bigyan silang pansin sa darating na halalan. No? Kaya nga, tayo ang may karapatan o nakasalalay sa atin ang tinatawag na pagbabago. Kaya sa mga susunod pa pong episode ng ating ugnayan sa Ipapawid, sa mga susunod na linggo, buwan, bibigyan natin ng pagkakataon ng 11 kandidatong ito mula sa iba't ibang sektor ng lipunan para magpakilala at irepresenta ang kanilang mga agenda, ang kanilang mga plataforma para higit nating makilala bilang mga butante. Sapagkat doon lamang sa ganitong uri ng ng medium na kung saan maipapahayag nila ang boses nila at mga layunin nila, magkakaroon tayo ng basihan kung karapat dapat ba talaga sila na suportahan at iboto sa darating na May 2025 election. Kuya, balikan ko lang yung konteksto natin, no? Na kinote ko dito ang sinasabi na tuwing halalan, parang maamong tupa kung manligaw ng boto ang mga sakim sa kapangyarihan at yaman. So napakaamo talaga nila. Sinusuyod nila kahit mga iskinita na. Pero kapag nasa poder na, huhubarin na ang mga mabagsik na halimaw ang mga kanilang puting lana para sirain at patayin ang mga mamayan. Parang naalala ko si Duterte, no? Nung time na nangangampanya siya, ang galing, ang bango, grabe, ang mga fake news na pinapakalat. Akala mo totoong totoo, kaya marami ang maingganyo na iboto siya. Pero nang umupo siya, di ba? Maraming nauto. Maraming nauto. Sa totoo lang, maraming nauto sa mga propaganda niya na ganito, kagaling, in 6 months wala ng droga.
wala nang contractualization, mga ganun ba yun, mga ano niya. Pero nang umano na siya, no? Nang nanalo na, talagang lumabas na ang pagiging halimaw niya, hinubad na niya yung, ano niya, yung maamong tupa na tinatawag, no? Pero Ah, mabanggit ko yung tungkol dyan sa kay Duterte na yan. Meron pa sila mga pa meron pa sila mga palabas na ano na yung habang naglalakad natuklap yung swelas ng sapatos. kaya nga. Eh, meron pang kumakain sa karinderya, merong natutulog na nakakulambo. Hanggang ngayon ginagamit pa rin yung kulambo pero naka-aircon naman. Ba't ka magkukulambo kung naka-aircon? Ba't ka magkukulambo kung naka-aircon naman, di ba ka? Paano pag papasok nila mo kung may aircon naman ka naman sa loob ng bahay mo? Mga bagay na panluloko, mga panlilin lang sa mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Modus na nila yan, ika nga eh. Yan traditional na sistema nila yan kung paano nilangin ang mga ordinaryong mamamayang Pilipino para iboto sila pala paulit-ulit lamang. So, Kuya, anong masasabi mo pala tungkol sa, okay, total na pag-usapan na si Duterte, no? Ituloy na natin sa isang Duterte pa. Ano ang Hmm. masasabi mo doon sa niluluto na naririnig natin na may nilulutong impeachment para kay Sara? Well, kung ang babasihan natin ay yung batayan, eh sa palagay ko may batayan. Dahil kung ang sinasabing batayan ng mga gustong Impeachment. magtampa, ay yung betrayal of public trust, eh talaga may batayan dahil paanong ka magtitiwala sa isang leader lalo tigit sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Eh may question sa paggastos ng confidential fund sa 2022 at nitong 2023 na kung saan lumalabas ito'y sang-ayon sa mismong Commission on Audit sila mismo ang nag-submit nito na questionable yung 73 million ng 125 million na ginastos in 11 days. Tapos meron pang mahigit 232 something million doon sa 500 million confidential fund Sa noong DepEd yun, sa DepEd. 2023. Oo. Ha? Ano, sa Office of the Vice President yon na yung Oo. 500 sa Office of the Vice President, iba pa yung Oo. confidential sa ano niya sa DepEd. Bali, dalawa kung tutusin. O yung sa DepEd merong 12 million na kung saan Oo, one. yung questionable din. So lahat ng ito usaping pera ng bayan. Wala naman sanang problema dahil ang sagot nila ay na may nasa korte na. Pero dahil may investigasyon, bakit hindi mo sagutin? Para malaman ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino kung paano mo ginastos ito, sa paanong pamamaraan, kung kanino, kung bakit kailangan gastusan ng ganitong kabilis na panahon, at kung bakit kailangan gastusan ng 232 million, at bakit mismong Commission on Audit na nagsabi na hindi nararapat yung ginawang paggastos ng ganong kalaking salapi ng Okay. mamamayan. 73 yun, no? 73 million yun na disallowance. Oo, 73. Disallowance sa Tapos ano, 73 million. 73, Sa tapos DepEd merong yun, sa 12. DepEd. Sa DepEd yun. Tapos Oo. merong 12 sa DepEd, tapos merong 232 something doon sa confidential fund sa Office of the Vice Vice President. President. Oo, kaya Oo, talagang sabi mo, pag pinagsama-sama mo yan, halos kalahating bilyong piso yan. kaya nga. Hindi yan barya-barya ka, Floyda. Ha? Pero O ng kasi ordinaryong mamamayang Pilipino. Oo, kasi iba ang pondo na inilagak nila sa Office of the Vice President. Iba pa rin yung pondo sa Department of Oo. Education. Isipin mo kuya, Oo. no, may na-find out na napanood ko yun sa news na ilang libo yung mga computer na hindi gumagana, no? Samantalang maraming mga teacher ang wala ng mga computer. Maraming mga estudyante ang kapos na kapos ang mga magulang na halos hindi mabilhan ng kumpletong gamit o gadget ang mga bata. Oh, pero sila grabe, Ang mabigat ka, Floyda, may mga computer na pala. meron. Nakatenga lang na-release lang ngayong napalitan na siya sa Department of Education. Itong panahon lamang ni nung bagong tagapamuno, Oo, ni si Angara, na-release yung matagal lang nabiling mga computers. So bakit doon, kailangan itenga? Di ba? Ito'y patunay lamang na meron kapabayaan at meron pag-abuso. Kaya tama lamang. Wala sanang problema kung sinasagot. Ang problema, umiiwas sa pagsagot.
Di ba? Dahil ang mga representante natin, yung lower house at saka Senado, trabaho nila na busisiin ito dahil sila ang nag-aaproba ng budget. Trabaho nila at sila ay representante ng mga distrito nila at ng mamamayang Pilipino. Obligasyon nila na mag-imbestiga bago muling ilabas yung panibagong budget. Ay bakit ayaw nga sagutin? Ba't Kasi nga hindi umiiwas? niya alam kung paano sasagutin. Hindi Kaya niya nga. alam kung paano ginasto ang pera. So kaya nga Oo, isinusulong ngayon na sana mag-impeach. alam niya kung paano ginastos dahil siya ang in charge sa departamento ngayon. Ang tanong, hindi niya magawang sagutin dahil questionable. Tama yung sabi ng COA, questionable ang paggastos doon sa halos kalahating bilyong piso na yon. Di ba? Pero sa DepEd, naalala mo yon, may mga sobrang kumakalat. Ay maraming issue at habang tumatagal yung Quadcom investigation na yan, nasa narinig ko dun sa chairman ng committee na si Barbers, tagal pa ito ng mga hanggang 4-5 hearing pa. At kung mapapansin natin na bawat isang hearing, kung gaano karaming kung gaano karaming anomalya lumalabas, kung ito ay abot pa ng mga 4-5, sakong-sakong anomalya pa ang lalabas din yan. Hindi lamang sa Kung sa akin usapin. yung magano, kung sa akin lang bakit hindi na sila mag-file, no? Dapat ngayon pa lang filean niya ng kaso eh. Para ma-impeach na yan. Kasi Kaploida, ang trabaho ng Kongreso ay para Mag-imbestiga. mag-imbestiga para gumawa ng batas or baguhin yung batas or itama yung batas. Ang trabaho ng pagkakaso ay trabaho yan ng Department of Justice at saka ng ng executive ng gobyerno. Exicom, they just Oo. Kaya at least dito nakikita natin sa investigasyon na ito kung ano yung mga ginawang mali na mas nagiging mali dahil ayaw sagutin. Walang sagot na ibigay, di ba? Every time na may hearing na nangyayari, makikita mo talaga kung anong klaseng leader siya, anong klaseng government official siya. Walang kwentang leader siya eh. Walang kwentang government official siya. Nagsasayang lang ang Pilipino ng pera sa kanya. Grabe ang hirap ni pinagdadaanan ng Pilipinas pero siya parang wala lang, ganun lang kadali para lustayin ang pera niya. So At grabe, so saka, I hope talaga no, I hope lang talaga na tuluyan na siyang ma-impeach kasi wala na sa lugar, wala na sa grabe na ang pag-aabuso sa kapangyarihan ibinigay sa kanya na hindi yung sa Quadcom na yan, hindi lamang doon sa usapin ng Vice Presidente at ng Department of Education sa opisina ng ating pangalawang pangulo, kundi nabubulgar yung iba't ibang kaso na konektado ang kanyang pamilya at yung kanilang mga kaalyado na kung saan lumalabas ang sari-saring krimen. Meron lumalabas ngayon ng mga patayan, pinapatay ng mga drug lords, issue ng STL na kung saan involved yung isang grupo ng graduate ng PNPA na batch 96 at saka 97. sa PCSO yon, sa PCSO si ano yon. Isama pa natin yung Pogo at kung ano-ano na kung saan involved yung dating speaker, spokesperson ng dating presidente na hanggang ngayon hindi natin alam kung saan lupalot nagtatago dahil merong mandato di aresto sa kanya. Di ba? Ito yung kagandahan na kung saan bagamat hindi naman tayo hindi natin itinataas sa pedestal ang ating mga mambabata sa lower house. Dahil alam din naman natin na yung mga yan karamihan sa mga yan maliban doon sa Makabayan Group. Alam naman natin yung mga yan kung saan ang tugtog, doon yan sasayaw. Kung mababago ang sitwasyon ngayon, maaaring sa susunod na panahon, iba na naman ang... Iba naman ang sasayawin. Ang kagandahan na ngayon, medyo trending ngayon si Garma eh. Yung kay Garma, isa pa rin yun na ano. Pero sa kasalukuyan, aware ka man kuya no, na nagkaroon ngayon ng turnover sa NAIA. So bali ang nagpapatakbo, ang own and managed na ngayon ng NAIA, ang San Miguel Corporation. Di ba? So sa tingin mo, ano ang mga nakikita mong advantage kag disadvantage sa pag-take over ng San Miguel Corporation sa NAIA?
Kasi may mga renovation, babago. Do you think makaka-benefits ang taong bayan dyan? Ako sa totoo lang, wala man ako nakikitang advantage. Dahil kung makikita natin yung galawan ngayon, from the moment na pumasok yung San Miguel Corporation sa pamamahala ng ating mga aeroporto, mga airport, tinaas ang ating terminal fee, ang mga bawat lumalabas at pumapasok na pasahero na nagbabayad ay dinoble ang bayarin. Tapos yung parking fee ay 300% ang itinaas. Oh, grabe, grabe. Napanood ko rin yung sa news. Imagine ang per hour, dati 250. Nung mayroon ng pamilya doon 3 days lang sila na magha-holiday. Iniwan nilang sasakyan. Dati ang binabayaran daw nila sa 3 araw, nagbabayad lang sila ng 900. Pero ngayon, ang babayaran nila umaabot na sa 15,000. So, sa halip daw na dagdag nila sa budget, nabawasan, natapyasan ang budget nila sa travel nila kasi sobra ng mahal. Imagine from 250 sa parking lot pag gabi umaabot na ng 1,200. So, grabe, ang laki. Ang laki. Kahit yung mga terminal fee. Yung issue kasi niyan, kung tutusin, bakit kinailangan pang i-privatize kung kung ang pagpapaganda naman pala at pag-improve ng serbisyo ay manggagaling din sa sisingilin sa ating mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Ibig sabihin, lumalabas ito na kung saan, parang hindi naman mamumuhunan ng San Miguel dyan eh. Dahil kung ano yung gagastusin nila sa improvement ng airport, improvement ng serbisyo ng parking, kukunin din sa bulsa ng mga tao ng mamayan. Oo. Kaya nga, parang ginigisa ka rin lang sa sarili mo, mantika. Lumalabas yan, kikita sila habang tayo naman yung namumuhunan, hindi sila ang namumuhunan. So ginigisa tayo sa sariling mantika. Sino ba naman negosyante? Alam na naman natin yan. Yan yung modus ng mga negosyante, di ba? Hindi na bago yan. Kaya na. Pero bakit pinayagan ng gobyerno na mangyari ang ganun? Dahil may benefits man sila doon. Alam mo naman yan, diskartihan yan. Siguro, connection yan. Alam mo naman mga negosyante, nagbibigay yan ng mga tulong sa mga kandidato tuwing panahon ng halalan. Lalo na mag-election na, funded nila ang isang kandidato. Lalo na nakuha nila ang may tawag dyan, payback time yan, di ba? Panahon lang yan. Panahon payback kayo. So, ang kaluwa ba talaga? Ibalik ko muna doon sa main topic ng ating episode ngayon, yung konteksto, tungkol doon sa 11 kandidato mula sa iba't ibang sektor ng lipunan na yun yung inaasahan natin na magdidepensa para sa interes ng mamamayang Pilipino. Bakit hindi natin balikan? Alam mo ba para lang sa interes ng ating mga batang manonood, na kung saan nung panahon ng bago ibaba o ibagsak ng dating diktador at mandarambong na si Marcos Sr., yung tatay ng presidente ngayon, yung batas militar noong September 21, 1970. September 21. Kasi ilang minuto lang pagbagsak ng batas militar, ikinandado yung Senado. Yung Senado noon. Alam mo ba kung sino ang mga senador noong panahon yun? Si Joke, no? Kung anong level at kalidad ng mga senador noong panahon ng 1972, merong Ninoy Aquino Jr., merong Tanyada, Si Kalang, yun na yun. Si Kalang, si Hobito Salonga. Hobito Salonga, merong Ramon Mitra, merong Ramon Mitra. Merong Eva Calaw na galing din sa parting Correct si Eva Calaw. Nabasa ko lang yun, di ko yun nabutan. Diyos ko by the time. Parang 2 years old pa lang ako noon eh. At isa pa sa pinakamatindi nung panahon yung si Tolentino na tumakbong vice-presidente ng dating diktador. Pero isa yan sa pinakamagaling na... Nabutan ko na yun. Parang di ba si Tolentino naging vice president ni Cory Aquino? No, tumakbong vice president ni Marcos yan. Noong time na yun. Ang tumakbong vice president kay Cory ay si Doy Laurel. Si Doy Laurel pala.
Oh, yun. Pero yan yung kalidad, ika nga kumbaga sa klase ng baterya. Etong mga senador na ito'y class AAA, ha? Ito AAA ito lang matitindi to. Magagaling ito. Ito yung mga senador na talagang bihasa, mga abogado, may talino, makabayan, ito yung mga tipo ba na kaya nga dinidiscuss ko, ay kumpara sa mga senador ngayon, Diyos ko po, Rude, sabi nga, saan ka naman nakakita, ha? Meron tayong, meron tayong mag-ina na yung anak Yeah, wala namang, magkapatid. o yung anak, yung civilian Magkapatid. na hindi ko pa narinig magsalita yun. Hindi ko alam kung anong ginagawa nun, kung yung nakaupo lang doon o nagkukuya-kuya-kuya sa Senado. Tapos yun namang ina, pagka dumiskarte, hindi mo alam kung palingkera baga naturingan pang milyar bilyonaryo, di ba ga? Meron din tayo magkapatid, ha? Sipin mo, meron Yan, mag-ina. oo. Si Meron dalawang magkapatid na kung si saan Cayetano. yung isa ay makikipagsuntukan pa ng isang araw, ganun kabalahura ang pagkatao noon, di Oo. ba? Ha? Tapos yung dalawang magkapatid, yung isa nakakulong, ha, sa kaso ng pandarambong. Oo. Ang Darambong, si Estrada. Katulad din ng tatay nila natanggal sa pwesto dahil sa kaso ng pandarambong. Ha? Di ba? Mm. At tapos meron tayong mga artista, ha? Yung isa kumanta lang at kung ano-ano Wonderful pinagagawa Tonight, niya. naging senador na. Isipin mong ilan ang artistang senador natin. Daw 5. Si Estrada, Jingo Estrada. Si Lito Apat. Lapid. Si At saka si Revilla. si Tatlo. Robin Padilla. Apat. Si Ha? Jinggoy, si Revilla. Ramon Bong Revilla. Apat. Apat. 4. Tapos mukhang papasok pa si Tito Soto. Isipin mo, Hindi 5 lang si Tito artista. Soto. Si ano Ha? baga, si ano, ang naging ang tatay ni Joshua, Philip Salvador. Hindi naman mananalo yun. Sa tingin ko naman hindi lulusot yun. Pero si Soto, almost sure lulusot yun. Dahil alam mo naman, yung Bulaga, popular na programa yan. Oo. Kaya yun yung setup ng ano natin ngayon, ng Senado, na kung saan, to the lowest point, meron ka pang bato at merong bongo na hindi ko alam kung anong naging basehan sa pagboto ng mga DDS dito noong 2020, nung ano, kailan ba? 2026. No, 2019. 2019. 2019. Oh. Oh. Kaya naman, kita natin kung ano yung mga uri ng batas na lumalabas ngayon. Kung anong uri ng pananalita at asal yung mga nakikita natin sa mga senador ngayon. Diba? Makikita mo yung isa, yung nag-number 1 nung kailan, naggaganito ng bigote, kumakain, sumusubo habang may hearing, tapos yun namang si Cayetano makikipagsuntukan dahil lamang sa interest ng kanyang distrito, something like that. Marami. Ito naman si Bato, ilang beses nating nakita na gumagawa ng mga investigative hearing para naman sa interest niya, para lamang sa interest ng mga taga Davao at saka interest niya, interest ni Kibuloy, ng mga kaibigan nila. So, excuse me po, tulad na nabanggit natin kanina, yung mga uri ng senador noong bago ibagsak ng dating diktador at mandarambong na tatay ng presidente ngayon, ang batas militar, at yung kasalukuyang senadores nitong huli. Aba, mga kababayan kong mamayang Pilipino, ito na yung 11. Dagdagan nyo pa ng isa kung sino man. Ito na yung 11 na kung saan magre-representa ng mga katulad nating ordinaryong mamayang Pilipino, manggagawa, taga-bukid, mangingisda, maralita, tsuper, guro, manunulat, nurse, at kung ano-ano pa. Ito na yung pagkakataon na kung saan gawin natin yung tama. Diba? Kasi nga dito sa konteksto natin, ang tanong, paano makakawala ang taong bayan sa siklo ng pagkawasak at pananamantala? So, yan na. Yan na ang kasagutan. Suportahan nila. Lagi kasing sabi, mahirap manalo yung mga yan. Hindi kilala yung mga yan. Wala pong imposible kung sa atin mismo bilang individual na mamamayang Pilipino, gagawin natin yung tama. Di ba? Umpisahan natin sa ating mga sarili. Ito mga karapat-dapat na ito.
at ibasura natin itong mga existing na ito na muling gusto, yung iba ay gustong bumalik ngayon, di ba? Umpisahan natin ngayon 2025. Yun ang kasabihan, kuya. We have the power to change the government, kumbaga. Oo. O tayo mismo ang dapat magbago. Tayo mismo ang may karapatan at tayo nakasalalay sa atin ang pagbabago ng ating gobyerno. So, Every time may election, ito ang lagi nating panawagan eh. Pero minsan sa totoo lang, parang ako mismo nakakaramdam na rin ng frustration. Nakakaramdam na rin ng panghihina sa sistema na ganun at paulit-ulit pa rin. Pero pag malapit ng election, parang bumabalik ulit ang ang enthusiasm ko na I'm still hoping talaga na makawala na ang taong bayan sa siklo ng pagkawasak at pananamantala ng mga nakaupo sa posisyon. So parang man time sasabihin ko, ayoko nang magboto, ayoko nang mag-join sa election, ayoko na talaga, tapos na, tama na, suko na ako. Pero pag malapit ng election, biglang nananariwa sa akin na hindi tayo dapat tumigil, kundi hindi tayo dapat na mawala ng pag-asa. Go lang tayo hanggat kaya pa natin lumaban dahil sa atin nakasalalay at tayo ang inaasahan ng taong bayan, lalo na yung mga walang boses. Tayo ang nagsisilbing boses para makawala na sa siklo ng pagkawasak at pananamantala ng mga dambuhala at mga korap na mga politiko. So ngayon, isa pa na gusto kong linawin sa iyo, kuya, ang sitwasyon sa Lebanon. Isa pa yan. So, ang gobyerno ba natin may ginagawang paraan? Alam mo naman yung nangyari, no? Sa Israel at sa Lebanon na binubomba ng Israel ang Lebanon. So, maraming apektado dahil sa lahat ng panig ng mundo may mga Pilipino. So, sa yung palagay, may hakbang na ba na ginagawa ang gobyerno para i-repatriate ang mga ang mga kababayan natin na nasa Lebanon? Well, according to sa mismong balita natin ngayong gabi, gumagawa naman ng aksyon ang mga departamento ng gobyerno tulad ng OWA, DMW at kung ano-ano pa, Department of Foreign Affairs. Dahil marapat lamang na aksyonan nila yan dahil interest yan at kapakanan ng mga ordinaryong mga kababayan nating ikangay apektado ng gyerang ito. At siyempre, kita din naman natin, at hindi lamang mga kababayan natin Pilipino sa Lebanon, dahil meron din tayong kababayan sa Palestine at saka sa Israel na apektado ng gyerang ito. Hindi tayo pwedeng pumanig sa isang parte, although meron tayong posisyon sa kung ano sa palagay natin ang pinag-uugatan ng problemang ito. Pero dapat nating itanim sa ating mga isipan na sa gyera, ang laging apektado at ang laging kawawa ay yung mga bata, kababaihan at matatanda. Dahil sila yung laging sinasalanta, nasasaktan, walang kalaban-laban at walang kakayahang dumepensa para sa sarili nila. So, lagi nating hiling, sabi nga dialogo, mag-usap ang bawat parte ng nagtatalo-talong ito. Hindi lamang naman yan sa Middle East, meron din tayo dito sa malapit sa Europa na kung saan yung Russia at saka yung Ukraine na kung saan talagang nakapekto Ukraine. At kasi sa Lebanon, sa Lebanon merong 11,000 na Filipino documented. 11,000 yan na mga documented. So mahiliban dyan, meron pang mga undocumented na pumupunta doon, pumapasok na tourist visa, na wala pa silang ikama na tinatawag. So far, sa ngayon may 11,000 na documented. So ngayon pa lang, malaking bagay na yun. Malaking responsibilidad yun ng gobyerno. Kaya mabuti yung nagiging ganito na ibinabalita natin, nagiging kasi usually yung mga balitang ganito hindi masyadong napapag-usapan sa social media at saka sa mainstream Kasi nga ang topic ngayon mainit yung politika, di ba? Yung kampanyahan, yung tawag dito, yung submission ng ng certificate of candidacy ng mga kandidato. Oo, ng mga traditional politicians. Kaya mabuti na lang mayroong ugnayan na kung saan binibigyan ng pansin ito at maaring kung sakasakali yung mga ahensya ng gobyerno ay nakakatulog o nakakalimot, ito yung pamamaraan ng pagkatok na, gawin niyo yung trabaho. Dahil
mga kababayan natin Pilipino ito. Ito'y bahagi ng sinasabi ninyong mga bagong bayani, di ba? Ha? Sa bagay, nung nakaraang gabi, nananawagan rin si Senator Hontiveros sa gobyerno na bilis-bilisan na ang pag-repatriate ng mga OFW na nandoon sa Lebanon, documented man or non-documented na mga nasa Lebanon. Kasi nga, lumalala na ang ang sitwasyon. Actually, kung tutuusin, mayroon ng mga nakauwi. May mga nakauwi na. Pero yung iba na sana pauwi na, hindi nakauwi dahil nga binomba na naman ulit ng ng Israel ang Lebanon, ang Alam mo, Hezbollah. alam mo tulad din yan nung sitwasyon ng ibang mga kababayan natin na kung saan apektado ng giyera at kaguluhan at kuminsan na isakuna, kalimitan kahit na mahirap na kanilang sitwasyon, ayaw umuwi dahil wala kang uuwi ang matino eh. Wala kang Correct, trabaho, correct. walang income. Di ba? Takot silang umuwi dahil pag sila umuwi, mawawala na sila ng pagkakataon pang muli na Oo, kumita. makabalik. Oo, Oo, makabalik ulit. dahil Oo, dahil wala kang oportunidad sa ating bayan. Dahil itong mga buhayang politiko na ito, sila yung nananaig doon sa ating bansa. Sila yung nagpapasasa, sila yung nagpapasarap, yung mga interest nila. Alam mo, very obvious Isipin mo lang naman. nun, no? Balikan natin yung tungkol sa confidential fund ni Sarah, no? Iba ang confidential fund niya sa DepEd, iba ang confidential niya sa sa Office of the He's Vice of the Vice President. President. Kung yan ginamit sa tama lang, no? Maraming matutulungan. Kung ginamit lang yan sa pondo sa mga magsasaka, pondo para sa sa mga iba-ibang sektor, malaking bagay yan at makakatulong. Siguro maiibsan ang mga umaalis ng bansa. Imagine yung iba nagtitiis pumunta sa ibang bansa, lalo na sa Europe, lalo na sa Middle East, Arab Mm. countries, na kahit alam nila delikado ang sitwasyon. Kasi Oo. nga walang choice. Mas okay daw silang mamatay sa ibang bansa, pikit ang mata. Sa Pilipinas sila, pag namatay sa Pilipinas, dilat ang mata. Ibig sabihin, gutom. Gutom ang Alam mo, nararanasan dahil wala. Oh, walang alam mo ba yung solusyon, walang paraan, walang pagkakataon, or in general, wala kang kinabukasan sa Pilipinas. Kaya kahit lugar na alam mong delikado at wala kang kasiguraduhan kung safe ka, talagang susubukan mo at makikipag ka talaga. Kung baga, kapit patalim na tinatawag. Lalo na sa Libanon, mamura lang din ang mga sahod ko yan. Ang mga sahod yan, tag $200 lang. US. O magkano yan i-convert sa Pilipinas? Pero ang layo nun, no, nagtsatsaga sila. Ang iba dyan, wala pa yung mga off day. Oh, kaya walang nga. off day yan. Makakalabas lang yan pag magpapadala ng pera o kung hindi isasama ng amo. Yun lang ang time na makalabas sila. Pero Yun ang nagtsatsaga kalimitan. sila at nagsasakripisyo para lang mayroong kitain. Tapos ganito pa ang sitwasyon nila. Kaliwat kanan na gera. Oh. So, Mm. So, medyo, hindi ganun medyo ka. limitado na yung ating oras. Ganito na lang, i-recap Mm. natin. Ha? Tinalakay natin yung 11 kandidato para sa Senado, ika nga mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ito yung kandidato ng mamayang Pilipino. Ha? Ngayon, siyempre, hindi lamang namang Senado ang pagbobotohan natin. Meron din tayong sa Kongreso at isa dyan yung party list. Ha? Talakayin natin yung party list. 2 minutes. Alam na, maganda ang motibo ng party list eh. Ito kasi para magkaroon ng pagkakataon yung mga marginalized group, sector, na May magkaroon ng boses. ng representasyon Representative. sa lower house. Dahil alam naman natin na kalimitan ng mga nananaig para maging congressman o representative ng isang distrito, kinakailangan may pera ka, nagmula ka sa malaking pamilya, may pera, may impluensya, negosyante, mayaman. So, paano yung mga marginalized people? So, groups, yan yung objective ng party list. Ang problema, hindi na nangyari yan at hindi na nangyayari yan. Alam natin na majority, 90% ng mga representante ngayon ng party list ay hindi naman talaga bahagi ng Ng grupo na sektor. nire-representa nila, di ba? Mm. Kaya sana maging matalino rin tayo ngayon, mga minamahal nating kababayan, panawagan. Ha? Ang pagboto po sa 2025 sa balota, merong isang pagkakataon lang na bumoto para sa party list. Ha? So Mm. bawat bumoto ng isang party list,
siguraduhin natin, limihin natin, ito bang party list na ito? Dahil makikita naman po natin kung sino yung nagre-representa sa party list na iyon. Tignan natin halimbawa, ito ba si Juan de la Cruz na ito? Totoong nabibilang sa sektor ng ganitong organisasyon o ganitong grupo ng lipunan? Kung hindi, hindi. Isa rin na itatanong mo, ito ba si ganito, boses ba talaga ng ganito ang nire-represent niya? Alam niya ba kung ano magiging trabaho niya? Baka yung vendor lang naman sikat ng vendor na nagtitinda ng paris, iboto mo. Diyos ko, Mio, ano yung gagawin sa kongreso? Magluluto ng paris na pagkain. Diyos ko, mag-isip. Tanda mo yung anak ni Gloria Macapagal Arroyo? Yes. Sa party list na lalo, nire-represent yung mga gwardya. Paano niya i-represent? Hindi naman siya kailanman naging gwardya. Di ba? Wala naman siyang... Yun na nga. Isa pa yun, si Bong Revilla. Si Bong Revilla, di ba, may represent naman siya, may party list. Anong pangalan? Sige nga, hulaan mo. Agimat. May agimat sila. Nakaupo yan. Nasa Congress yan. Ano ang trabaho? Ano ang ginagawa ng agimat na yun? Pasok sila. May dalawa ata silang na nominees na nakaupo sa agimat. Si Pacquiao, ang kapatid ng Pacquiao, may party list. Anong sektor ang nire-representa ng pangalang agimat? Yun ang hindi ko alam. Baka mga artista, kasi artista sila. Basta napanood ka lang yon. So minsan naman kasi yung mga nasa posisyon sinasamantala nila ang pagkakataon na magkaroon sila ng parang bilyar. Mula nang umupo si Bilyar sa posisyon na mayagpag ang poder niya, madali siya kumamkam ng mga lupa. So naalala mo, meron tayo ngayong balita na mga magsasaka na siyam na pamilya sa Iloilo na inagawan ng lupa ng mga bilyar. So dahil sa pagiging senador nila, dahil sa mga posisyon na meron sila, nagamit nila para makuha nila ang mga gusto nila. So parang naging naging way. Nag-umpisa yun kay Manny Villar. So naging gahaman sila. Ginamit nila ang posisyon para sa personal na interest. So kahit sa parte ng Pilipinas, kahit bundok na yan, pinaksulok na yan, puntahan mo, may kamilyad yan. So ngayon, kita mo. So isa rin yung titingnan. Dapat tingnan nyo ng taong bayan. Diyos ko, utang na loob, maawa kayo. Tama. Hindi ito para sa inyo, kundi para ito sa mga apo nyo. Kasi kung tutuusin, bilang isang magulang, karapatan mo at responsibilidad mo na siguraduhin na ligtas ang mga anak mo sa bansa na kanilang lalakihan at titirahan. Una doon sa pagboto mo ng kandidato. Kandidato ba na ang interest niya para sa kalikasan? Kasi kung puro lang mining, ang ginagawa niya, bakit magwala ka na lang? Sa probinsya mo, binabaha na, lahar na. Kasi ang binoto mo, walang pakialam sa kalikasan. So bilang magulang, challenge yan para sa inyong mga magulang. Siguraduhin nyo na ang bansang lalakihan, titirahan ng mga anak ninyo, ligtas sila. You cannot create only memories. Hindi lang kinabukasan nila ang isipin mo. Kundi siguraduhin mo rin na ang bansang lalakihan, titirahan ng mga anak ninyo, bansang ligtas sila. So isa na doon sa pagpili isang kandidato. Everything mag-uugat-ugat na yun. Okay, kakapusin tayo sa oras, kuya. So siguro para hindi na-discuss natin yung tungkol sa Senado, kung anong uri ng Senado noon at kung ano yung katawa-tawang Senado ngayon. So ito na yung pagkakataon natin every 3 years. Nag-aalala tayo ng Senado. Ito yung pagkakataon natin sa 2025, mga minamahal kong kababayan. Bagalan tayo ng matinong 12. Yung matitino, yung para talaga sa interes ng mga mamayan at saka mga hihirap at saka mga ordinaryong mamayan Pilipino. Sa party list, isa lang ay binoboto. So maging malinaw sa ating lahat yung binitawan namin kaninang salita. Dapat yung iboboto natin yung totoo nagre-representa sa organisasyon o partido. Bawat sektor. Harap niya sektor. Ito naman, ito yung ugat ng lahat. Ito yung lugat ng lahat ng anomalya ng kung bakit nandito tayo ngayon sa kalalagayang ito at kung bakit merong uri tayo ng politika na umiiral sa napakahabang panahon. Yung mga buwayang political dynasties. Ihimayin na natin. Ano po yung mga political dynasties? Ito po yung mga
pamilyang politiko na nasa ating mga bayan-bayan. Ha? Ito po yung mga pamilyang politiko na kung saan si tatay, mga anak, mga pamangkin, mga apo, asawa, tiyuhin, ha? Kalimitan yan, iisang apelyido yan. Ha? Iisang pamilya, buong pamilya yan. Inuukupan nila yung lahat ng posisyon sa lokal na pamahalaan. Yan po, yung mga political dynasties na yan, yan yung hugat ng kahirapan. Hindi papayag ang mga political dynasties na umangat ang kabuhayan ng mga ordinaryong mamamayan sa kanilang kinasasakupan dahil pagka umunlad ang kabuhayan ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino, magiging independent na ito. Hindi na tatanaw ng utang na loob sa kanila. Hindi na sila iboboto. Matatapos na ang kanilang paghahari sa mga maliliit, sa mga lugar at bayan nila. So, yung pong political dynasties, nandyan lang po yan. Nasa ating mga bayan, munisipalidad, syudad, distrito, probinsya. At wag po natin kalimutan, meron din tayo sa Kongreso at sa Senado. Yung pong pamilya ng Cayetano, political dynasty po yan. Ha? Sakop po nila yung kabuuan ng ng lugar nila, ng bayan ng okay. Taguig, kung saan mayor yung kapatid, congresswoman yung asawa, tapos dalawa silang senador. Yung mga binyag, may mayor pa. Yung kapatid niya ng lalaki, parang mayor pa yan eh. Mayor. Congresswoman yung asawa ni Cayetano, di ba? Tapos, lahat ng mga malalaking... Yung kapatid ni Alan Atay. Yung mga pamilyang grupo na nasa Senado, bahagi po halos lahat yan ng political dynasties. Yung mga Estrada sa San Juan, di po ba? Yung mga Revilla... Pero medyo tiklo na ngayon ng Estrada kasi natalo na ng Zamora. Tapos ang anak ni Estrada, tumakbo last election ng councilor, natalo. Yung babae na anak ni Jinggoy, natalo pa rin. Oo. So medyo... Yan po yung sinasabi natin na kung saan, ito yung pagkakataon ulitin namin. Umpisa natin sa ating pagboto ngayong 2025 sa ating mga, sa ating mga munisipyo. Ha? Ibasura na natin yung mga politikong laging naandyan. Ha? Yung mga 3 dekada nang nakaupo sa inyong bayan. Ha? Palitan nyo naman ng bago. Ika nga baka naman sa bagong ito, mayroong pagkakataon na makaagwat yung makaalpas sa kahirapan yung ating mga munisipalidad at saka syudad at saka probinsya. Ito na yung pagkakataon natin. Di po ba?